Good morning po mga Cubs. Welcome back po sa aking channel. Buti nagka-time po tayo para mag-vlog po no for today. So, ito po update lang po tayo sa pan number 3 natin. At nakikita nyo sa video nito, ayan, konti na lang din po sila. Paubos na po ano. Ayan po, yun po yung nasa pan number 2. Saka nasa ano na lang po yan, kulang-kulang po mga 800 pieces to 1,000. Tapos sa kabila din po nasa mga 800 pieces to 1,000 po no. Marami na rin po kasi na harvest. Ayan no, makikita nyo. So ayan po, nagre-refill po kami ng tubig. Ayan, so makikita nyo gano'n kalinaw po no. Ayan, gusto po nang hito yan kapag bago yung tubig. Ayan, makikita nyo. So, paubos pa na po, no? Alas marami na rin po yun na harvest. So, yan. Galing po yan sa deep well yung tubig na yan. Yan. Kaya mabilis din po sila lumaki. Maganda po yung water management namin. Galing po sa deep well. Yan. Nakikita nyo gano'n kalinis po ng tubig. So, ang ginagawa po namin, pag nag-release po kami ng tubig, yung pong tubig na nilalabas namin, pinandidilig po namin ng mga halaman sa likod. May mga natanim po kaming halaman, no? So, maganda po yung mga tubig na yan sa mga halaman. Yung pong tubig po kasi na yon, yung pinandidilig namin sa likod, yun po yung galing sa mga waste po, no? Galing po dyan. Saka bumabalik po sa lupa. Yun po yung kagandahan. Kasi since deep well po yung gamit namin water management, ayan. So, binabalik po namin sa lupa. Kasi ang tendency po kasi nun, katagalan, hindi natin po maiwasan na baka bumaba po yung lupa. Saka magkaroon ng settlement po sa ilalim, no? So kung nagpatayo ka ng malaking bahay or something na pag second floor, tapos kinukuha mo yung may deep well ka sa ilalim, tapos malambot ang lupa nyo, mababaw lang, so katagalan pwedeng bumaba po yun. So ayun po, naglalagay po kami ngayon ng molasses na yung may nitropix. Ayan po yan. Ayan. So bihira na po kami mag-aerator. Actually, wala na pong aerator. Paminsan-minsan lang. Kasi konti na lang din po sila. Nung marami po sila, doon lang po kami naglalagay ng aerator. No? Ayan. So, yun lang po yung namin. Yung sa gravity, yung sa flow po ng tubig. Nilalagyan po namin yung drum. Nire-refill namin. Tapos yun po, patak lang. Importante lang naman po kasi gumagalaw yung tubig kahit paano. So, yung impact, mataas naman po yung bagsak ng tubig. So, enough na po para sa mga hito. No? Saka mataas naman po yung dissolved oxygen yan. Ayan. Lalo na pag meron po kaming nitrofix kahit paano. So malakas po yung immune system nila. Hindi naman po kamukha ng tilapia, kailangan talaga meron kang aerator 24 hours ganyan. Ito kasi kahit hindi Ayan. Kaya yun po yung advantage po ng dito kapag nagalaga kayo. Yun lang po yung kagandahan yan. So, ayan, meron kaming robin. Diyan kami diyan po siya po yung kumukuha ng tubig sa ilalim. No? Ayan. So, kahit paano, wala na pong kuryente yan. Lang, paminsan-minsan. Solar po yung namin, yung ilaw. So, may initial harvest po kami. Ayan. Makikita nyo yan. Ang lalakas po, no? Ayan. Minsan may mga 5 kilo, 10 kilo, 15 kg, mga order per week. Kaya mabilis din po maubos. Ang gaganda ng kulay, no? Kapag kinuha nyo po sila sa pan, tas ganyan yung kulay, lagyan nyo po ng yung may chlorine na galing sa nawasa ng tubig, konti lang. Huwag masyadong marami. Ganyan lang po dapat ka-level yung tubig na ilagay nyo. Ayan. Huwag nyo damihan masyado. Okay naman po sila nabubuhay. Kahit nga 7 days, buhay pa rin po sila Ilagay nyo lang sa Ayan. Ayan o. Ganado po silang kumain kapag malinaw bago yung tubig. Yan po yung gusto ng hito, no? Mabilis po sila lumaki pag ganyan.
Basta kailangan may separate lang kayo talagang ano, pang harvest. So ayun, nagpagawa po kami sa likod. Mamaya makikita nyo po sa video. Nagpagawa po kami ng maliit. Kasi wala na po yung pan number 3. Nagpatayo na po kasi kaming ano doon, mini house doon sa gilid. Para kunyari umuulan or something. Yan. Madali na lang magano rito. Mag-harvest. Saka may pwedeng matirhan po, no? Sayang din lang po kasi yung lupa. Yan. Linong po, no? Ayan. So, ililipat po namin yan siguro by second week or third week. Pagsasamahin na namin sa isang pan. Tapos yun, bibigyan uli kami ng fingerlings. Maglalagay po kami dyan ng fingerlings doon sa kabila. Ayan. Alam na po nila yung sound, no? Kapag mapapakain. Kung makikita nyo, sa side niya, yung nasisinagan siya ng araw sa gilid. So, yun po yung advantage niya. Tapos kalahati, malilim. So, para man-neutralize yung temperature. Ayan, kung makikita nyo, nasisinagan po sila ng araw. Ayan. So, grower po tayo. Wala na pong finisher. Ayan. Mabilis po sila lumaki. Saka malakas na rin po silang kumain. Ayan. Kasi maano na po sila, pangbenta na po talaga halos. So, syempre, may Pasko, may bagong taon. So, reserve na po namin. Hindi namin po binibenta ng bultuhan para lahat makatikim po ng hito, no? Ayan. Feeds po. Tati feeds. Ayan. Minsan magugulat na lang po kami. May mga 3, 2 na lang, ganyan. Mabilis po sila lumaki, basta wag nyo lang silang gagalawin lagi. Ayan, ako makikita nyo. Hindi po, makikita nyo, hindi po ganun kalalim yung tubig, di ba? Ayan. Kasi konti na lang din po sila. So, hindi na namin po hindi namin masyadong tinataasan yung tubig. Minsan, 2 feet lang po yan. Minsan, mababa, 1 feet lang. Kasi konti na lang din po sila eh. So, kapag dumarami po yung hito, kailangan yung madagdagan ng tubig. Pag puno po yan talaga, usually, ang laman yan, maximum nito, nasa mga 3,000, 2,500. Tapos pag malalaki na sila, grower, so kailangan ginagawa namin 1.5 1 meter po yung taas po ng tubig, no? Ayan, ganito po yung pag nag-harvest. Ayan, binababa namin yung tubig. Kaya ayan, makikita nyo, magpupunggulan po sila sa gilid. Ayan, oh. Ayan. Kasi masyado pong marami po yung mga hito, no? Ayan, kung makikita nyo, pupunggulan po sila. Ayan. Napakadaling mag-harvest. Yun na, kahit isang tao lang, 2 tao, at minsan isang tao nga lang, kayang-kaya po eh. Ayan. Sinulik pa rin yung malalaki. Ayan, madaling i-manage. Yun lang yung advantage sa concrete pan. Ito medyo mga malalaki na to, mga dugong na to. Ano? Ayan. Busog. So, ang recommended niyan, bago kayo wag kayong magpapakain mag-harvest muna kayo. Kunyari, mag-drain muna kayo sa morning. Tapos, kapag na-drain na, hayaan nyo muna sila, mag-cool down muna sila, tapos mag-harvest na kayo. Mabilisan lang po yung harvest dapat. Huwag niyong patagalin para hindi sila malamog. Saka kuhanin nyo kaagad yung mga kailangan lang. Tapos mag-stock na kayo. Saka huwag kayong mag-harvest lagi ng araw-araw. Kasi minsan na-stress din po yung mga hito. So napipigilan po yung paglaki nila. Ayan. Kasi nawawalan po sila ng ganang kumain minsan. Ayan. Ayan, makikita nyo, no? Pag hindi po kami nag-harvest ng continuous ng araw-araw, ayan, makikita nyo, mabilis po sila lumaki. So may mga alternate lang.
Yan, 3 days, 2 days, ganyan. Ayan. Lalaki. Sarap po yan sa ano, ihaw, asin, ganun lang. Dami pong pa-order ngayon kasi may mga piyesta sa mga karatig barrio natin, no? Ayan, makikita nyo. Ganyan lang po. Pinipili lang po niya yung malalaki para hindi na po masama yung mga maliliit, no? Ayan. Napaka-easy. Ayan. Napakadali. Pero ganun talaga. Kailangan ibenta. So, ito po yung, kung naalala nyo, yung mga kinuha natin no, noong August 4. So, almost, ano na po sila, naka 5 months na. Ayan. Pero ang kagandahan po kasi doon, nag-harvest po tayo hanggang maubos na. Paunti-unti. Yun lang po yung kagandahan niya, no? Ayan. Ito po yung 4,000 pieces, no? So, let's say mga ano na po to, mga na-harvest po nila mga sa ano na, nasa 70%. 70% na po yung mga na-harvest po dito. Wala na lahat ng mga hito dito banda. Ayan. Ang dami pa rin po, no? Ayan. Yung mga hito na makikita nyo, malalaki na yung ulo, tapos payat. So, kailangan tanggalin nyo na po yun, yung mga ganun. Yung mga bansot na hindi lumalaki, naka ilang buwan na sila, 5 months. So, dinuluto na po namin yun. So, yan pala yung pinagawa namin, no? Ayan, dun sa likod. Para pag nag-harvest kami, dyan namin lalagay. So, ayan, naglagay kami ng extension sa likod. Ayan, dyan namin dinidilig yung mga waste namin ng tubig sa mga kamatis, ayan, yung mga halaman namin sa likod. Ayan. Ayan, tapos may pipe yan palabas dun sa irrigation. Ayan, para sa mga palayan. Ayan. Ayan pala yung drainage namin palabas. Ayan. Meron siyang net para kung sakaling makalabas yung mga ito, dyan namin kukunin. Tapos babalik namin sa pan. So ito lang yung update natin. Mag-update ulit tayo once na nabenta na lahat po, no? So hanggang dito na lang po ang video na ito. Nag-update lang po tayo sa pan at hopefully by this month and ma-harvest na po lahat, no? At saka makapaglagay na tayo ng mga fingerlings na bago. Okay? Maraming salamat po and bye-bye!